At ikaw, bangag. Okay? Ito ha, may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ka-team ni Inday Sara? Makinig kayo. Okay. Antayin nyo, may darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyong magamit sa impeachment ni Bangag. Okay, yan ha, bago yan. Fresh na fresh. Ikaw, Bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, may mention. Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag-tridor ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na merong foreign intervention, may pandaraya si Lisa Tanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, noong May 9 election of 2022. At ang hawak kong ebidensya na hindi pa natin pwedeng napakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo. Jutang Ginemes ka. At, tandaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga giging pangyayari. Maraming 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito, mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw, Marcos, ay nakikipagsabwatan ka. Si Lisa Tanas kasama sa picture na hawak ko. Pati ang pamilya mong Bangag. Tignan ko nga. Si Sandro Marcos. Tignan ko lang bago ako magdakta. Hindi ko pwede pakita sa inyo tong picture, pero okay? Okay, wala para si Sandro. Ayun si Tambaluslos lang. So kaya ngayon, mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, si Bangag, kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati-bati, matapos kang gumawa ng high crime, 10 na mga jejemon mong alipores ang iyong mga gabinete, na dyan kasama na yan, no? Si Torre, si Uling Torre, si Lacanilaw, si Bonjing na, sana kunin na rin ang lupa yung hinayupak na yan, yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marbil, at marami pang iba, harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nyo nga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chuchu-chuchu. Yan po ang mga taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangag, pagpapakita ng kanyang pa-victim effect, pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang-suka na ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang politika dahil ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember, nung nagkaroon ng maisog noong January sa Davao, andun si Attorney Vic Rodriguez, si Alvarez, si Unga, Biata, marami sila doon. Remember that? Anong ginawa ni Bangag? Nainggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulong Duterte na Bangag. Gumawa din siya ng ng kanyang meeting de Abansi Chuch, anong tawag doon? Basta nag-event sila sa Luneta, gamit ang pera ng bayan, pinadala nila doon ang mga kawawang pobre
pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, 'di ba? Para lang kunyari sabayan ang sabayan o tapatan itong meeting yung maisog event ni Pangulong Duterte. Tapos, para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila, ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon, hayop? Wala nga 15,000 ang nanonood sa'yo. Wala nga 15,000 live viewers. Di ba? Samantalang ang kay Pangulong Duterte, umaabot ng 100,000 live viewers. Hindi naman sa pagmamayabang Di ba? Talo pa nga natin itong hinay. So, ito yung pamumulitika. Tapos, ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julol na to. Anong ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform, bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika.